So, kamusta ang experience, More of bro? experience. Kasi, di ba, as new IFBB Pro, lahat ng pinagdadaanan ngayon, ano to accumulating towards bigger things. Siyempre. Medyo napapa-English ako kasi napanood ko yung kay Ben. Puta, grabe yung mga bitaw ni Ben doon eh. Talagang from tip 1 to tip 4, puta, English yun. English bro. lahat, no? Well, ganoon naman talaga kasi hindi natin alam kung sino yung nakikinig. Di ba? Totoo. Magugulat ka na lang, mag-workout ka sa isang gym, tapos may mag-approach sa'yo. Ito, based on experience. Kasi dati guys, napapanood nyo ako sa vlog na nila Ken, sa KSYN talaga. So, syempre, sa lawak nung audience ni Ken, marami na rin nakaka-recognize sa akin outside. So, kahit saan kami pumunta, madalas minsan may mag-approach, papapicture, ganyan, konting kwentuhan. One time, nag-workout kami sa magandang gym. Actually, high-end na gym siya. Tapos, habang nag-workout kami, may lumapit sa akin. Ito example kasi nung yung sinasabi kong hindi mo alam kung sino yung nanonood sa'yo or nakikinig sa'yo. Lumapit sa akin, tapos kwentuhan. Una sabi niya, "Sir, kayo po si Coach Mado, di ba?" Sabi ko, "Yes sir, ako po." Ganyan-ganyan, usap kami. Hanggang sa, nung umalis siya, sinabi sa akin ng client ko kung sino yung kausap ko. So doon ako nagulat pre na owner pala siya ng malaking business dito sa Philippines. Sa'yo ko na lang i-disclose yung business niya. Pero food chain sila. Okay. So malaki, owner ha, hindi lang siya mataas na position dun sa Hindi. So doon ko na-realize, sabi ko, ang usual lumalapit sa amin, mga ordinary gym goers lang or yung mga nakakapanood. Pero yung i-approach ka ng mga executives, owners, mga ganon, medyo magugulat ka. So anong pinopoint out ko? Ang pinopoint ko kasi dito guys, yung kung paano ninyo inaalagaan yung image or yung branding. Kasi sa amin, kami bilang mga kilala sa fitness industry, ang pinaka-brand namin is yung name. So, every time na lalabas ka, dala mo yung name mo, you represent yung family name, yung kung ano yung gusto mong sa mga tao. Ngayon, doon ko na-realize na may mga tao talagang nakaka-appreciate sa'yo na minsan matataas talaga sa'yo, as in, puta mayayaman talaga. Ngayon, pag inaalagaan nyo yung branding ninyo or yung name ninyo, hindi ninyo alam yung pwedeng dumating na opportunity. Exactly. So para sa mga beginners din, no? Kumbaga continuation to ng mga episodes natin kasi gusto ko rin i-share sa inyo yung kaya naman natin mag-explain yung mga scientific. Ang dami na nating topics, ang dami na nating vlogs regarding sa mga exercise and workouts. So dito, gusto ko magkaroon kayo ng konting insight regarding sa ano yung mga pwede ninyong ma-experience, ano yung mga opportunities, and ano yung mga pwede nyo pang ma-explore outside bodybuilding. So ito, napanood ko yung vlog ni Ben kanina, yung kaka-upload lang, na isa lang din yung sinasabi niya sa akin na meron pa palang mundo outside bodybuilding. Yes, meron. Ngayon, as an athlete, paano mo ma-maximize yung mundong yon outside bodybuilding? So dyan na pumapasok yung mga business, connections, relationships. Hindi lang syempre boyfriend-girlfriend relationships to. Relationships sa mga tao. Networks sa mga fans, sa mga followers. Kasi nga, hindi mo alam kung sino yung nanonood, di ba? So, isang ma-advise ko sa mga pursuing yung ganitong karir. Kasi madalas may mga naririnig kami before, bro, na walang pera sa bodybuilding. Actually, lahat naman tayo dati. Di ba? Yun yung nasa isip din kasi talaga parang, natin. tangina buhat ka ng buhat, anong papala mo dyan? Totoo. Di ba? So, nagbago na kasi yung, nagbabago talaga siya. Nag-i-evolve. Tulad ngayon, nandito na kami sa point ng ganito, na kami, iniingatan namin yung pangalan namin for opportunities na pwedeng dumating. Kung wala man dumating, kami yung magbubukas ng opportunities para sa amin na sabihin na natin hindi fitness related, hindi bodybuilding related. Kunyari, gusto ko mag-business ng iba, at least kahit papaano, may nakaka-recognize sa akin na hindi ko na kailangan pilitin bumili sa akin ng product. Ganun, yung mga ganung example. Totoo. So, isa yun sa mga ma-advise ko sa mga gustong i-pursue yung career talaga sa bodybuilding. Hindi siya madali. No? Hindi ko sasabihin na once na maging pro ka, marami ka ng pera agad. Hindi. Kailangan mo rin siyang i-workout. Kailangan mo rin maging consistent. Consistent sa pangangalaga ng pangalan mo, number 1, branding mo. Para noon, yung mga tao, hindi sila magdadalawang isip na, pag coaching, Ben,
Mado. Di ba? Mga ganon. So, yun yung ibig ko sabihin. Ngayon, outside naman, yung opportunities is, meron ka ng network na build up. Gamit din syempre yung pakikisama mo, gamit yung branding mo. So tip number 1 ni Coach Mado is take care of your branding, which is your name. Especially in bodybuilding na pangalan mo ang dala-dala mo everywhere. Siyempre, hindi lang naman katawan. No? Siyempre, katawan, kasama talaga yan. Kasi hindi naman pwede na hindi ka fit na bodybuilder or as a fitness enthusiast or fitness influencer. No? So number 1, take care of your branding. When he says branding, it's the overall 360-degree look of everything. So it comes with your face, it comes with your body, personality, character, how you treat other people. Ganun siya kalawak. And kung ano yung sinasabi niya kanina is basically, kasi kung lagi itong sinasabi na babalik ka kasi sa basics eh. Totoo diba? When things are hard, syempre hindi naman araw-araw champion ka, hindi naman araw-araw marami kang pera, hindi naman araw-araw marami kang clients, hindi naman araw-araw maraming benta yung negosyo mo, no? So, pagka dumating sa point na ganun, dapat always stick to your branding. Kasi pagka nag-stick ka sa branding mo, which is you being fit, you being disciplined, you being consistent, you being you, is basically, wala kang lalayuan na. Ito lang, you just look inside every time. And pag meron kang proper circle, na nakapalibot sa'yo, mas mapapaganda siya. Kasi nga, syempre, you have the right people with you at when the time is hard, call on me, brother. We will fight the demons together. diba? Go. So, guys, El Matador Vlog 3. Episode 3 na, guys. Episode 3 na, grabe. Ooh. Target natin is, ilan ba? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 vlogs this year for 2026. Plus, yung ilalabas natin na podcast. So, 48 vlogs ang target natin this year. 3 out of 48 na tayo. So, 45 to go. Plus yung podcast natin together with, syempre, Secret muna. At meron kaming matinding surprise para sa inyo. Abangan nila yan. Abangan nyo. Yung surprise na yon, dapat mag-comment kayo at mag-share kayo at sabihin nyo kung ano sa tingin nyo yung surprise na yon. Lalabas namin yan. At kung sino yung makakatama ng surprise, gets to train free with us. Pwede, sabay natin. Yan. So, okay. Makaka-train ng libre with Mado Tamayo and Joven Sagabain for free. Dito sa KSYN or sa Olympian Mega Gym. Pagka nasagot nyo kung ano yung surprise namin para sa mga tao. So, depende yan. Di ba? Pwedeng, baka merong bagong baka may bagong endorsement si Mado, baka may bagong endorsement si Vin, baka meron bagong papasok sa team, baka merong bagong mag-IFBB Pro, 'di ba? So, or baka biglang may magsamang IFBB Pro, 'di ba? So, sobrang exciting yung surprise natin for the next vlog. So, sa vlog 4 nyo malalaman yon. Sa vlog 3, mag-comment kayo na mag-comment at yung deadline ng vlog 4, doon namin sasabihin at i-announce ni Mado sa inyo. Doon tayo mag-announce. Sa vlog tayo na mag-announce. Maganda pag in-announce natin yun. Andun na. Andun na. Andun na kami. So, mas maganda yun. So, marami kayong aabangan. Sabi nga namin, 2026 talagang plano namin. Actually, maraming plans para gusto natin buhayin ulit yung fitness industry. Hindi naman siya namatay. Kumbaga, medyo pag nag-off-season kasi yung mga athletes, di ba, pansin nyo, walang masyadong mga nagpo-post, walang masyadong gumagawa ng vlogs. And ngayon, kami, together with the team, talagang para may mabigay din kami sa inyo ng mga tips, 'di ba? Sa mga tulad ako, ang goal ko is i-share sa inyo yung experience ng Fresh IFBB Pro. Actually, wala talaga akong experience at all pagdating diyan. So, ngayon, yung raw na experience sinasabi natin dito from day one. So, para meron kayong idea. Kasi iba yung may idea ka na kaysa yung mga ngapa ka once na nandun ka na. So, kahit papaano, may mga natutulungan tayo dito. So, ngayon, mag-workout din kami. Shoulders day kami today. Tingnan natin kung kaya ba natin dumiin masyado ngayon. Pero, ang ganda rin eh. Actually, maganda rin yung vlog ni Ben, yung episode nila. Kasi, doon mare-remind ka na huwag ka masyadong mag-focus sa bigat, di ba? Kumbaga, form pa rin yung uunahin mo. So, nag-shoot kami ng vlog ni Champ kagabi. Grabe, sobrang sakit ng katawan ko.
Bakit ba akong ba't ba dapat kayo na lang to eh. Pero Baka mamaya kasi prank ikaw yung surprise. baka wala mag-register niyan. Joke lang. Guys, hindi ako magko-compete, never. I'm just here to support you guys. Ito kasi bro, mga bro, si Vic kasi talagang ever since supporter na siya ng industry. No, so yung since 2015-16 nandiyan na yan, nagbubuhat-buhat na rin yan, nagka-followan na rin kami niyan before. So makikita mo talaga yung consistency kahit na nandiyan yung busy schedule ganyan. So yun din. Kaya nandito rin si Vic sa mga video namin nila Ben is para siya naman yung nakaka-experience ng sobrang busy tao pero at the same time may time pa rin to work out, di ba? So hindi naman natin laging dinidiin sa mga tao yun na mag-workout kayo. Kumbaga, yung mga klaseng ganitong tao na humahanap talaga ng time no, para sa fitness goal nila. So kayo rin, kung tingin nyo sobrang busy din kayo, ito no, example na puta minsan konti lang tulog or sobrang daming gigs, lumilipad pa kung sa iba't ibang mga events. And yet, di ba, nandito pa rin to workout. At hindi lang basta-basta workout. Intensity nandun. Intensity, yung form, talagang chinecheck. Lalo na pag nag-workout ka kay Ben. Grabe. Kaya nga, big shoutouts to www.risehrt.com dahil napakalupit nyo. That's where I get all my supplements and nutritions and power. So, thank you so much, guys. At, masyado nang napahaba yung intro natin. 20 minutes na tayo. So, Di ba, bahala na mag-cut sila na doon. Kaya na nila yan. So tara guys, samahan nyo kami workout. Tapos habang nag-workout, syempre kwentuhan pa rin tayo. Yung mga pwede nating i-share ng mga tips para may natututunan kayo. Hindi lang puro workout, di ba? kasi gusto natin dito, syempre, no, guys, again, kung meron kaming maling sasabihin at meron kaming maling gagawin, tama kayo, mali kami, 'di ba? So, okay lang 'yun. Kung ano 'yung sinasabi namin dito, it's coming from our own life experiences. Gusto lang namin i-share sa inyo, hindi kami nagmamayabang, hindi kami nagmamalaki. Tao lang din kami, okay? At gusto lang namin 'to gawin just to share awareness. Gusto lang namin na mas makakonect pa sa inyo. So, sana suportahan niyo 'to at hilaan tayo lahat pataas. Let's go! Galing si Ben, kapag nag-feedback kami, sabi ni Ben, bro, bawasan natin. Sabi ko, ano na, dagdagan mo pa kasi. Tama ka ulit. Sabi ni Ben, Guys, we have here my brother, Coach Yu. Hello, Ano, guys. sasabay ka ba ng workout o sasabay ka lang ng chismis? Hindi, may turo tayo ngayon, guys. I-focus muna tayo sa coaching natin. Okay. Panoorin nyo muna si Kuya Mado, tsaka siyempre si VP. Paano sila mag-training ng shoulders kayo, kapatid, no? Oh, shoulders. Good luck. So, una nating warm up and workout is front delts kasi itong weak point ko, sa weak point ni Mado. Ito weakness namin shoulders. Shoulders ang weak point namin. So kasabay din natin ngayon bro si Ian. Yan. Ian Sanders. Let's go. Pre, ano ba ang next na mag-open na KSYN? Ay, no pala yung kaka-open lang. Kaka-open lang ngayon guys yung nandito kami ngayon sa KSYN Fitness Makati. Ito yung biggest branch ng KSYN ngayon. So ngayon may nag-open din yung isa bago lang, yung KSYN Fitness Katipunan. So pwede na kayo mag-visit doon. Actually ngayon may mga running promos doon para if ever gusto niyo i-try yung gym, pwede rin. Coming is isa pa. Cooking pa rin ngayon yung Tomas Morato. So stay tuned guys sa mga announcement. Kahit dito na lang din i-announce kasi marami naghahanap sa inyo kay Ken pero sobrang busy rin kasi ngayon ni Ken kaya hindi rin siya nakakapag-vlog. Kaya if ever may mga announcement naman dito, since part din naman ako ng team KSYN, dito kayo makakita ng mga updates regarding doon. So, game. So ngayon pa lang, warm up pa lang kami. Wala pang plates, pero mamaya lalagyan namin yung next. So ngayon kasabay natin sila Ian tsaka si Ron. May pagka-beginner pa naman sila. So makikita natin kung paano natin sila pwedeng i-guide and i-correct yung mga form nila habang nag-start pa lang sila. So, tara, tingnan natin guys. So guys, importante sa mga beginners is ma-practice talaga yung yung breathing technique. So, kunyari, kaya sinasabi ko kay Ron kanina is exhale, pagtulak. Kasi doon ka nagpapasok ng effort.
Then, inhale. Okay? Kasi, ito yung minsan nakikita ko sa mga beginners na mali is yung, halimbawa, nasa heavy na working set, ang hinga nila, wala sa tempo. So, ang tendency, hindi nila nabubuhat ng maayos yung weight. Nahihirapan sila. Kasi kinakapos na ng hininga. Kasi hindi ka pwedeng mag-exhale dito, and at the same time, tutulak ka dito. 'Di ba? Pag sinabay mo yon, mahirapan ka mag-exert ng effort. Yan. Ito pa yung isa bro di ba? Kahit na pares kami ni Ben na sa pro level, may pagkakaiba rin talaga ng training. Kasi si Ben, ano siya warm-up sets, dalawa. Tapos dalawang working, and then isang back off, di ba? So, ganun yung training ni Ben. Ang point ko is, pwedeng gumana sa inyo, pwedeng hindi. Kaya, kumbaga, yung napapanood ninyo sa amin, na yung sinishare namin sa inyo, pwedeng yung itry. Diba? Like, kunyari yung split, yung intensity ng training, pwedeng yung itry yan. Pero hindi namin sinasabi, i-guarantee na mag-work din sa inyo yun. So, depende rin talaga. So, ngayon, halimbawa, pwede mong itry yung approach ni Ben, pwede yun. Walang problema. Pero kasi hindi rin lahat siya applicable sa lahat. Kunyari, una-una, lifestyle. Kunyari, yung trabaho mo, demanding, sobrang limited yung time mo to work out. Pag ginawa mo yung bro split, medyo hindi mo na-workout masyado yung buong katawan mo for the whole week. Kasi nga busy ka eh. So, limited ka lang to 30 to 40 minutes per day. So, ang gagawin mo, mag-PPL ka para mas magawa mo na maayos yung workout. At the same time, na-workout mo siya lahat every week. Kahit na limited lang yung time. So, mabilisan lang. So, yun nga, pwede ninyong itry, pwede rin namang hindi. So, nasa inyo yun. Guys, pero sinabi ni Mado na pwede niyong itry. I think that when you try something, at least do it for a certain period of time. Kasi kung tatry mo today, bukas ito. Next week, iba na naman. So, medyo hindi mo talaga siya may experience. So, when you try, kunyari, PPL, when you try the bro splits, when you try any type of workout, kahit high rocks pa yan, syempre, we respect every type of workout. So, once you try it, syempre, bigyan mo yung sarili mo at least a week, 2 weeks, or mas maganda 1 month. Saka yung para ma-experience mo yung talaga. progress. Kasi pag usual na na-experience ko lalo sa online coaching, no. Yung lagi sila nagtatanong regarding sa ibang exercise na naman. Kunyari naglatag ako ng first kasi ito naman talaga yung applicable para sa kanya. And then after a week, maghahanap siya ng coach, ano yung babaguhin or babaguhin ba natin yung workout? Kasi ang ngayon nagiging trend is since ang dami ng mga workout videos sa TikTok, any social media channels, makikita nyo, iba-ibang klaseng exercise. So, ang advice ko guys is mag-stick kayo sa routine. Una-una, syempre, yung pasok sa schedule nyo. Pangalawa, yung na-enjoy nyo. And pangatlo, yun sa tingin yung kaya nyo mag-progress. So, hindi ka kasi magpo-progress sa workout plan na kunyari, papalit-palit ka. This week, ganito. Next week, ganito. Hindi. 90 to 99% ng mga bodybuilders, guys, hindi masyado nagpapalit ng exercise yan. Nagpo-progress lang sila dun sa exercise na sinet nila kasi dun na sila nagigain ng malaki. So, focus kayo sa progress. Guys, nga pala, follow nyo rin yung merch natin. Dues paid. Yan, suot din ni Vic. Diba? So, yung only path natin na release. Out na to ngayon. Pwede kayo mag-message sa page namin para maka-order kayo. Kaya ako nilabas tong design na to kasi alam ko marami sa atin na hopeful maging Olympian. So, para lang may makita kayo na something to motivate you sa pag-conquer nung goal na yon. So, ako rin naman, doon pa rin naman. Ganun pa rin yung goal. Ma-inspire din sila na i-achieve yung pagiging Olympian. So lahat naman tayo mga athlete, usually yun naman na nasa isip natin, yun din yung goal. Kaya ito yung only path na kung ready ka lang. Ako nga pre, suot ko pa lang, pakiramdam ko Olympian na ako. Diba? Ma-feel mo yun eh, kasi alam mo yun, minsan talaga off na off ka mag-workout, pero ako kasi ganun, pag nakikita ko yung suot ko, or may something ako nabasa na feeling ko magpa-fire up sa akin para mag-workout, na-appreciate ko na yun. So ito, yung way namin para
makapag-contribute kahit papaano sa motivation nyo guys. And at the same time, syempre, habang bumibili kayo nito, nakaka-support din kayo sa prep. Yan. So, maraming salamat din pala sa lahat ng mga bumili since day one nung nirelease namin yung mga first 2 release na design namin. Hanggang ngayon, meron ng marami ng pagpipilian. So, hopefully sana within this year, mas madagdagan pa yung mga designs. Yan. So, baka mali mo, makagawa na rin kami ng website. Malagay na rami sa Shopee. Magpaparinig sa'yo, Ron, no? Gawin mo raw yung website ng Juice Spade, oh. Malay mo, di ba? Meron din mga bagong gear. So, syempre, meron yung jersey, Jersey, yan. Oo. Magre-release tayo ng jersey. Siyempre, mga shorts, Pants, pang-workout pants. caps, Yan. medyas. Kaya nga, tinatrabaho natin, pre. Kasi, tinatrabaho natin. siyempre, Dahan-dahan lang, medyo magastos eh. Pag kaya natin mag-release, siyempre, gusto rin natin na, yun nga, yung quality, and then at the same time, contribution natin sa community na meron ding mga quality shirts, pang-workout or pang-labas. Tulad dito, na-inspire ko si Ian ng sa form ko, di ba? Sabi niya parang fluid daw yung It takes time din, practice. Yun din yung binanggit ni Ben dun sa last episode nila, no, na akala nyo lang mukhang madali, pero hindi. Kasi nga, natutunan na namin yung proper form, and then doon kami nag-progress. From there, doon kami nag-progress, di ba? So, ang hirap kasi mag-progress pag yung mali yung form mo. Ang hirap na kunyari, may power ka na talaga, no? Tapos malakas ka na. Yun nga lang, mali yung form. Ang hirap nang i-adjust nun. Ang hirap bumaba ng weight, tapos pa-practice mo ulit yung form. Diba? So, kaya Ian, kay Ron, na-advise ko sila na habang magaang pa yung binubuhat nila, practice na kagad ng perfect form para pag nagpo-progress kayo, maganda na yung execution ng exercise. Second tip, kanina pinag-usapan natin yung diba? Regarding do sa branding. Since nabanggit ko nga na you are your brand. And then yung mga clients mo, sila yung walking advertisement mo. Sila yung product mo eh. So, paano mo ba pwedeng i-improve pa yung branding mo? Siyempre, number 1 is yung how you project yourself sa social media. No, hindi naman kailangan maging sobrang extravagant lagi yung mga post mo. Hindi rin kailangan sobrang edit yung mga postings mo. Pinakamaganda is ma-feel ng mga tao yung pagiging genuine mo as a person, di ba? And then, yung mga nilalabas mo, mga information based sa, siyempre, nasa fitness tayo, science, and at the same time, yung mga experiences. So, yun yung mga pwede ninyong improve para mas maging maganda yung dating ng branding ninyo. And mas lumawak din yung followings. Well, hindi pa naman ganun kalaki rin yung sa akin. No? Kaya nga wino-workout ko pa yung part na yun. Kasi once na maging IFBB Pro ka din, kailangan mo na rin i-level up yung branding mo. So, ginagawa na naman namin yon. And ngayon, kung makikita ninyo, madalas na yung pag-vlog para magkaroon din kami ng exposure and mas marami kaming ma-reach na tao. Yan, yung mga tips natin na pwedeng share sa inyo. Next exercise natin guys, yung side lateral pero yung naka-strap tayo. So, ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit usually sa ankle para makapag-workout for legs or glutes. So this time, ikakabit natin siya sa wrist. Kaya ako na pinasok sa routine ko to is meron kasi akong nafe-feel na pain dito sa wrist. Umaabot ito hanggang sa bicep. Nung tinry ko to, hindi ko nafe-feel yung masakit na yon. So, pinasok na natin, incorporate na natin siya sa program natin para ma-maximize natin yung weight. Kasi pagka mabigat na ako sa side lateral na dumbbell, doon nararamdaman ko yung engagement masyado ng forearms. So dito, malilesen yun. Kasi nga, ang gagawin mo na lang is tataas mo na lang yung arms mo. Actually guys, you know what? Parang nakita ko ginagawa to ni Mado since way back 2015, no? Ginagawa na to ni Mado way back 2015 nung nag-champion siya. So, I find it funny na ngayon may ibang tawag na pala sa kanya. Dati kasi basta side races lang na nakahawak ka eh. Ngayon medyo iba na yung mga tawag sa kanya. Marami na kasing terms ngayon, lalo na marami kayo napapanood ng mga exercise sa iba't ibang social media, di ba? Yun yung binabanggit namin paulit-ulit na naging confusing na siya. Sa last episode natin, na-discuss natin yung regarding sa
scientific approach, di ba, na mga workouts. Actually, ito, ganun din yun. Kaya lang, this time, ginagawa ko siya dahil nga may nafe-feel ako dito na hindi ko dapat nafe-feel pag ginagawa ko yung side lateral. So, dito, nakakapag-heavy ako, and at the same time, nagagawa ko ng tama yung exercise. So, para sa akin, benefit, di ba? Ganun din sa iba. Kapag okay sa inyo, try nyo lang din. And then pag hindi nyo naman nafe-feel yung exercise, wala namang problema yun. So, isa sa mga technique na ginagamit ko for side lateral para wala akong ma-feel na pain. So, kaya humahanap din ako ng ways, guys, para hindi ko ma-feel yung mga pain na ganon. Kasi yung pain na nararamdaman ko sa bicep ko na nagko-connect dito sa forearm, usually sobrang sakit nito pagka naka-on prep ako. Sobrang sakit nito mga 6 weeks out pababa, as in doon. So, nung after ng competition, tinry ko yung mga ganitong klaseng way ng side lateral. Okay naman, yun nga, wala akong na-feel na pain. So, feeling ko, isasama ko na sa program talaga to. From time to time, patry ko rin mag-dumbbells ulit kasi iba pa rin talaga pag dumbbell. Andun yung control, andun yung stability. So, check nyo lang, guys. Minsan babaguhin natin yung workout. Pero, same concept lang. Hindi yung totally magkaibang exercise. Dahil ayoko na rin magpasok basta-basta ng mga bagong exercise sa routine ko kasi nga ang hirap mag-progress. So, ngayon, piling-pili na yung mga exercise para ma-maximize ko yung gain talaga. Nahiya ka na magubad dito pagkatabi mo to eh. Pagkatabi ka, puto. So ito guys, no, marami nagtatanong sa akin regarding sa routine ko sa shoulders. Actually, sobrang basic lang talaga ng workout ko. Kanina, di ba, shoulder press na machine. Pagka hindi available yung machine, minsan nag-Smith machine ako, shoulder press. Ang last option ko talaga ngayon is yung dumbbell. So hanggat maaari, medyo umiiwas ako sa dumbbell lalo pag shoulder press. Kasi parang hindi ko makuha yung weight na gusto ko pag nagda-dumbbell ako kasi yung pag-form pa lang or pag-initiate pa lang ng exercise, medyo mahirap na since pagka-heavy ka na, yung balancing nun, di ba? So, mostly nagmamachines ako. And then ito, next is yung, kanina yung side lateral, minsan dumbbell or cable. Yan. So, yun yung dalawang options ko. And then next is front raise. Dumbbell lang, front raise. Or pag maraming tao sa dumbbell area, lumilipat ako ng cable, yung may rope. So, after nun, rear delts na, minsan 2 or 3 exercises lang sa rear. Pero dumbbell lang din, dumbbell sa rear, tapos yung reverse pec, fly. Yun yung mga, ganun lang yung routine ko sa shoulders. Pero, siguro, nagkakaroon ako ng edge pagdating sa pagtitraining ng shoulders by weight. So, madalas kasi talaga heavy ako sa shoulders. And then, nagpapasok ako ng drop set, minsan super set. Pero yung mga exercise na ginagamit ko, as in sobrang basics lang. Hindi ko na ginagawang komplikado. Kasi, ewan ko, effective naman sa akin yung basic eh. So, doon ako nagpo-progress. Yan. So, yun lang yung routine ko, guys. Yung mga nagtatanong kasi, daming message din sa akin minsan or comments sa mga post ko regarding sa shoulder routine. Yun, stick with the basic, then progress with basic movement. Guys, so syempre, since we're talking about branding, no, I've been very, open about this, no, na since I've been lifting since I was like
15, 16 years old. Parang 15 years, and 32 years old na ako ngayon. 16 years na ako nag-workout. So, before I did any enhancement, I used any peptides, talagang, kumbaga, naabot ko na rin yung peak natural body ko. So, syempre, ngayon naman, since we're talking about branding, for me, honesty is the best branding. Oo, totoo yan. 'Di ba? Kasi when people ask me directly, what are you on? Sabihin ko agad. Kasi I'd rather be honest about it na kesa piliin ko na maging plastic. Or na magpanggap. Magpanggap na hindi, I do not like this, I do not like that. Sa akin, kung ano lang yung totoo, dun ako. And there's nothing wrong. If you wanna be enhanced, if you wanna use some support, or if you wanna be a full-on nati, kahit na ano yan. Kasi in the end of the day naman, anong tawag doon? Hard work. Kasi kahit anong gamitin mo guys, kahit gaano karami kang pera, hindi gaganda katawan mo. And that's why having a good body reflects kung gaano ka kadisiplinado, and that's why it gains so much respect sa business community. Kasi yung mga business owners, talagang alam nila na in order for you to be fit at ma-juggle yung trabaho mo, yung career mo, it really takes a lot. So, I'll let the El Matador take more point on this dahil hinihingal ako, katas ko lang mag-set. Add ko lang doon guys, yung regarding doon sa, since pinag-uusapan natin dito is branding ninyo as an athlete. As much as possible, syempre, iwasan na natin magpanggap, no? Ang nangyayari kasi yung mga pagpapanggap na to bro sa sa competition na lang, sabihin natin. So, may mga sumasali sa natin competition na enhanced, no? And may mga sumasali sa competition ng newcomers pero ang tagal na nilang lumalaro. So, yun yung mga example ng pagpapanggap natin bilang athlete. And gusto nyo bang ganun yung branding na makilala sa inyo ng mga tao, di ba? So, kung gusto mo magkaroon ng magandang branding sa fitness na to, syempre dapat nandiyan yung passion. Then iwasan mo yung mga ganong klase ng galawan kasi nga maraming nakatingin, di ba? Hanggat maaari, ingatan mo yung ganun. So kami naman, yan, minsan may mga nagko-comment na kaya ba ma-achieve yan ng natural. Ang sagot ko talaga, 100% yes. Pero it will take time. Diba? Kung, kunyari, nagsimula ka lang kahapon, wag mo expect na ngayon. Actually, kahit nga 1 year, 2 years eh. May progress, diba? 1 year, 2 years. So, ang ibig ko sabihin, hindi talaga instant, walang easy way kung gusto mo ma-achieve yung physique mo. So, kahit yung mga enhanced na yan, grabe rin yung training niyan, grabe yung disiplina. Kasi yun nga yung nagiging problema ngayon, guys, is yung na-overlook yung hard work lagi. Sa panahon ngayon, pagdating sa mga information, ganyan, sa mga nakikita natin sa mga athletes, sa mga, alam mo yun. So, laging na-overlook yung hard work. Maging fair din tayo para mas maintindihan din natin kung, sa bagay, hindi naman natin maintindihan yun hanggat di natin pinagdadaanan, di ba? Pero ngayon, sinasabi ko na enhanced at natural, same yan. Semi-enhanced, semi-nati. Oo. Repres lang Same yan. Same yan na grabe yung kailangan na hard work na ilagay doon sa isang fitness goal. Actually, lagi ko nga binabanggit to bro na pag nag-enhance ka nga, nagiging doble yung effort or yung kailangan mong gawin kasi unang-una, hindi rin mag-work yung mga PEDs na yan kung sablay yung training mo, sablay yung nutrition mo, sablay yung recovery mo. So kailangan lahat yun on point para makita mo yung ma-maximize mo yung potential ng PEDs na ginagamit mo. Same with natural. So sa mga natiren, ganun din naman yung ginagawa. Kailangan nilang maging consistent kasi kailangan nga nila ng mas mahabang panahon para mailabas yung pinakamagandang physique nila. So hindi sila pwede mag-skip. So di ba, yung hard work din nandun. Parehas lang. So kami rin ako, minado naman ako at alam nyo rin naman yung mga viewers natin na enhanced ako kasi yun yung kailangan dun sa klase ng competition na sinasalihan namin. So, alangan mo naman, sumali ako doon ng nati, tapos lahat yung mga kalabang ko, kargado. Imagine mo na lang, isang tao, kalabang mo kunyari, ang dami niyang bala, ang dami niyang baril. Ikaw na wala, sasaba ka sa gera na wala kang dala. Diba? So, kumbaga, pinasimple lang natin yung yung Actually, logic. hindi na nga siya enhancement eh. It's to level the playing field na lang. Kailangan, para mas maging balance. Yes, kailangan mo sumabay. So, ngayon, sa pro level, hindi lang yung enhancement yung pinag-uusapan. Recovery, Grabe yung recovery dyan. Coaching, lahat yan. Kasi, yung demand nung hard work, grabe na. Ngayon, kung wala kang proper recovery or preventive na mga ginagawa para ma-maintain yung function ng katawan mo, hindi ka tatagal. Diba? So, nandiyan yung mga blood work,
yung mga prehab. Kasi dati uso pre, ano lang masamasahe lang Oo, So oo. ngayon, since Meron ng deep tissue. oo, professional ka na, hindi na Sports pwede yung training. basta-bastang ganon. Kaya minsan mapapansin mo sa mga post namin na meron kami mga session na release, di ba? Yung mga grabe yung stretching, grabe yung mga deep tissue na, di ba? Kasi kailangan na namin yon. Kaya grabe din. Hindi ibig sabihin na enhance ka, na-shortcut mo na lahat. Hindi. Grabe yun. Marami kang kailangan gawin para ma-maximize mo at makita mo talaga yung pinaka-peak ng condition mo na enhance. So, same goes with natural. Kaya, guys, wag natin i-overlook yung hard work lagi. Wag natin i-judge lahat ng mga yan kasi nga, di naman ninyo alam kung anong gaano kahirap. Tsaka, syempre, think before you click, tao lang din naman yung mga pinapanood nyo. Katulad nga ng sinabi ko kanina when we started the vlog, tama kayo, mali kami, di ba? These are all our insights to the experience that we have. So, yung tip na yun ni Champ, ni Mado, is basically, be honest with your branding. Be true to yourself. Yun lang naman. Di ba? If you're an atty, if you're not, if semi ka, di ba? If lifestyle na gusto mo, enhance. If lifestyle na gusto mo, hindi. It's up to you. In the end of the day, we make our own beds and make sure that at night, you can sleep in it, di ba? Saka ano bro sobrang grabe mag-backfire. Marami na akong kilalang mga athletes na ganun yung ginawa nilang way para makilala sa industry. Pero nung nag-backfire, wala. Di ba? Alam mo yung Sayang. putok, pangalan mo, biglang wala ka rin kaagad. Kasi nga, hindi rin naging maganda yung pag-market mo sa branding mo, which is yourself. Di ba? So, ngayon guys, yun yung It's easy to reach the top, hard to stay there. consistency, discipline. Kaya kahit mga enhance, grabe rin yung disiplina niyan. As in, day in, day out. Kasi madalas nakikita nyo lang yung mga post namin sa gym, mga vlogs namin. Pero pag off na yung mga camera na yan, may trabaho pa rin ang mga athlete, lalo pag nag-pro ka. So, yun yung mga tips na pwede ko ibigay sa inyo pagdating doon. Siyempre, bukod dun sa bagay na yun, no, since branding ang pinag-uusapan natin, and actually, hindi mo naman branding yung pagiging family man, buhay mo talaga yun eh. Diba? That's why, Part na yan eh. Oo, kaya talagang mahal na mahal ko tong best friend ko, tong kapatid ko eh. At syempre, si Ven, di ba? Parehas kayo, yung branding yung dalawa, hindi naman maging maangas, hindi naman maging astig, kung hindi to be a real father, di ba? That's why I'm very blessed to have these men around me, kasi syempre, I can't say it's branding, but it's really their way of life na naging parang branding na. Kasi nung nag-Taiwan ako bro, sa totoo lang, so yun na nga, naapila ako, order ako ng milk tea, tapos bigla may lumapit sa akin, sabi niya, sir, okay lang magpa-picture, sabi ko naman, game. Tapos biglang, sabi niya, sir, actually, napanood ko kayo sa vlog kasama si Sir Mado. Sabi ko, oh nice, tapos biglang nasa likod niya, katabi niya asawa niya. Sabi niya, ay, siya yung kasama ni Sir Mado. Gustong gusto ko yun kasi sobrang family man. So, again guys, ako yung buhay na saksi araw-araw. Siyempre, wala namang perfect, di ba? I see them quarrel, I see them sweet. But of course, that's really the way of life. Yun yung reality. Oh, that's the reality of it. So, if you just stick with it, di ba? Yun lang naman yung sinimula ng episode natin. Just stick to yourself. Just stick to basically what works. Kasi alam mo, buhay parang pamilya lang din talaga yan. Especially with your branding. There would be days na hindi maganda, but still choose them. Di ba? Yun lang pipiliin mo, branding mo lagi, family mo lagi. And in the end of the day, God will always make a way for you to thrive. Guys, it's gonna be our ending na ba to? Mamaya. Isa pa? Hindi pa pala, nga Meron ba? pa, balay mo, may- 3 hours pa tayo, boy! Yun nga yung sinishare namin sa inyo guys, yung reality talaga na ang buhay ng athlete is hindi katulad nung nakikita ninyo sa social media. So maraming nangyayari. Kaya yun nga yung sinasabi ko na wag natin i-overlook yung hard work ng isang athlete. Regardless kung pro or non-pro or amateur, starting up na athlete, guys, may hard work yan. At alam niyo yung gaano namin binibigay yung, actually hindi lang yung physical namin eh. Ako pag nagko-compete ako, alis lahat. 'Di ba? Binibigay na natin kasi gusto natin ma-represent yung country natin ng walang masabi yung mga nanonood. So ganun pa rin. So sana yung mga next generation ng mga athletes na papalit sa amin in the future, ganun din yung mentality on how you promote yourself, i-branding niyo yung sarili niyo, paano kayo magkakaroon ng effect sa ibang tao. Yan yung mga pwede ninyong gawin na maganda. Pero, siyempre, hindi pa rin mawawala yung mga kupal dyan.
marami pa rin sumisikat talaga sa social media ngayon na ang way nila is rage beat, 'di ba? So ako, ewan ko, Maging kupal. Nako. marami yan. So Kanya-kanya naman talaga yan. kanya-kanya yan. Ngayon, depende sa inyo kung paano nyo i-market yung sarili ninyo or paano ninyo i-build up yung pangalan ninyo sa industry. So, hindi lang to sa fitness industry, sa lahat ng klaseng industriya na ginagalawan. So, rear delts tayo, no? Ina. 3.5 hours tayo, 4 na body part. Ano ba naman to? Actually, ganito rin naman nung umpisa kay Vin eh. Pero, natatimingan niya na ngayon. Kung mag-alala ron, mas bibilisan natin. So yun guys, tapos yung workout natin, no? So, shoulders lang naman tayo ngayon. Ako kasi, hindi na ako nagpapasok ng triceps sa shoulders. Minsan sa chest workout na. And nililesen ko na rin yung arms workout. So, tapos na tayo ngayon. Sana may mga bago na naman kayo natutunan regarding sa mga tips and advices na binibigay namin. Lalo sa mga aspiring athletes, aspiring pros, mga beginners na nanonood sa atin. No? So sobrang thank you guys sa support nyo. Shout out to Rice, Do Spade, Big Waves. So yung mga brands natin na nakikita nyo naman, nagkakasama-sama kami madalas. So wala namang brand wars dito. Kung ano yung mga brands na nire-represent namin, actually sinusuportahan din naman natin yun. Para, alam nyo yun, mas lumago tayo sa industry. Guys, yung mga totoong nasa top talaga, ang ginagawa niyan, collaboration. Sa dumag-down ng isa't isa. Yun yung thinking kasi namin doon. Like yung ginagawa namin ngayon, diba? So nakikita niyo naman paano kami maghilaan pataas, hindi maghilaan pababa. So kung ano kasing panalo ng isa guys, panalo na namin lahat yun eh. Ganun kami yung grupo na meron kami. Ganung mindset yung meron kami. Kaya sobrang thankful ako, meron akong group na ganito. Isa lang yung hangad namin, yun. Makatulong at the same time, syempre, para nabigyan kayo ng best tips and advice in generally. Hindi lang din naman syempre din sa fitness. So abangan nyo pa, marami pa aming susunod na mga nilulutong project. At guys, sana sa panahon na to, i-upload na ni Coach Ju yung kanyang vlog. Dahil sa paglabas na itong vlog na to, parang 3 weeks lang tapos yung vlog niya. At meron pang nakabangkong isang vlog sa kanya. Just to summarize everything that they both said, no? We're just here to basically support one another, and we're very thankful to everyone who's supporting us. Thankful to all the brands, thankful sa lahat ng mga tao. Kasi guys, kung wala naman talaga kayo dyan, wala kami dito eh, di ba? So, kahit anong hard work namin, kahit anong panalo, swerte kami kasi, swerte sila kasi nandyan kayo sa tamis at sa puot ng buhay, di ba? Si Ven, napaka makulay yung storya nung bago siya makasampa sa Olympia. Si Mado, napakakulay ng storya bago niya makuha yung IFBB Pro Card niya. Si Ju, napakakulay din how he would rebuild back his brands. And of course, me, na napakarami ko ring kagaguhan. Pang-raming project, no? So, actually, lahat naman dito, lahat ng ito, nasa harap ninyo ngayon, mga talagang marami rin pinagkakaabalahan na sa ikaw i-improve din naman ng bawat isa. So, yun lang, nagko-connect lang kami para makapagtulungan din. Siyempre, hindi naman porke meron yung isa, bahala na yung isa, di ba? So, as much as possible, gusto natin tulungan din lahat. Kaya, kayo din, mga aspiring athletes, aspiring pros, kung may mga circle kayo na ganito, ingatan nyo kasi hindi totoo yung salitang self-made. So, lahat ng tao, laging may mga taong nakapaligid dyan at tumutulong para iangat yung common goal. Totoo. So, kung nasa tamang circle ka na, hindi ingatan mo. Kung tingin mo naman na hindi ka nag-i-improve or hindi ka diba, something's wrong with your circle, puro vision na lang yung naatupag nyo, puro pag-isipan mo na. So, evaluate mo rin. Yes. Diba? So, ito na yung mga yun. Sana nga din, syempre, diba, si Ken makabalik na rin sa pag-vlog para... Sobrang busy kasi nung kapatid natin Alam kong namimiss nyo na rin yun. Pero, syempre, priorities. Kaya, abang-abang Business lang muna. kayo. Oo. Again guys, you have your Coach Chu, El Matador. Big shout out to my boy Ian, and of course Ron, pakita mo sarili mo. Pakita mo sarili mo. Pakita mo sarili mo. Pug. You got my boy Ron.
This is Victor Pring, vlog 2026-003 by El Matador. Thank you so guys. much. Please share, support, like, subscribe. God bless, take care. Peace. Abangan nyo yung next episode, meron pa. To God be all the glory and praise. Jesus is King.